Hi guys, good morning. Good morning sa ating lahat. Isang nakakalokang morning to everybody. Medyo hindi pa okay yung pakiramdam ko pero medyo getting better and have some improvements. Lalo na pagdating sa runny nose ko na to. Medyo paus pa yung boses ko pero hindi na siya masyadong clog, kumbaga. Hindi na ako nahihirapan parang huminga. Parang ganun. Hindi na ako ganyan. So, for today, kahit ayaw ko, pupunta ako sa dentist ngayon, sa dental office, kasi magpapa-cleaning ako. Ito lang yung nakuha kong appointment na mas malapit. Wala na akong choice kasi yung next available appointment is sa 20 pa. Tapos parang malapit-lapit na yon sa pag-alis ko. Hindi papuntang Texas, pero papuntang Saudi Arabia. Kasi doon ako mag-i-eat sa Saudi. So nagko-coffee lang ako ngayon. For those of you na nagtatanong kung bakit hindi ako nagpa-fasting, medyo matagal-tagal na akong hindi nagpa-fasting kasi hindi ko kayang ma-dehydrate or mawalan ng tubig ng matagal kasi parang nagkakaroon ng massive headache, mga ganyan. So, dapat well-hydrated ako palate. Char! Siya lang. O, ayan. Punta lang tayo ng dentist for dental cleaning. 10 na ngayon? 10, siguro mga 10 o'clock na ngayon and maliligo lang ako. Malapit lang dito yung dental office. Siguro mga 5 or 7 minutes drive lang. So, see you there. Nga pala, pag magpapadentist kayo, please be considerate naman sa inyong dental hygienist. Though, ang maglilinis ay hindi doktor, pero be professional naman. Mag-toothbrush kayo ng maayos, floss kayo, kasi hindi porket lilinisin yung ipin nyo, hindi na kayo mag-toothbrush bago mag-dentist. Diba? Irespeto nyo naman yung maglilinis ng ipin ninyo. At saka ang i-remove na tartar or dumi sa inyong ngipin is hindi naman yun mga dumi na kayang i-remove ng toothbrush or dental ng electric toothbrush ninyo. Hindi naman yun yung mga duming hindi kaya. So, parang kukunin nila yung mga dumi sa mga gums ninyo, malapit sa gums ninyo, tapos yung mga hard tartar, yun yung mga plaque na hindi kayang ma-remove ng sarili ninyong toothbrush. So, hindi naman siguro kawalan na mag-toothbrush kayo at saka mag-floss before going into your dentist, diba? Irespeto nyo naman yung maglilinis ng inyong ngipin. O siya, sige na, wala akong magagawa kasi appointment ko na ng 11 a.m. and kahit umuulan ngayon, so hopefully tumila after kong maligo. O siya, sige, maligo muna ako. Yan guys, magte 10 o'clock na ngayon. And, oh my god, di ko pala nabuksan. Mga 15 minutes before 10. Sabi ko nga sa inyo, malapit lang ako sa dental clinic. Tapos yung appointment ko, kung hindi ako nagkakamali, is mga 11:15 pa guys. 11:15 ba? Tingnan natin. Kulang na yung gas ko. Magpagas ako after siguro. 10:40 na ngayon. So, darating tayo at least before 11 o'clock. Tapos, 15 minutes before our scheduled appointment is nandun na tayo. So, sabi ko nga kanina, pag magpapadental kayo, be respectful and be professional para mag-dental floss kayo, mag-toothbrush kayo ng maayos, linisin nyo ng maayos yung inyong bunganga, 'di ba? Para bongga na, para hindi masyadong nakakahiya. Kasi ang lilinisin lang naman, hindi lang naman yung visible ninyo, yung sa teeth ninyo. Ang lilinisin is yung mga tartar na nabuo sa inyong gums, tapos yung mga nasa teeth nyo rin na hindi na siya maaalis o hindi kayang alisin ng toothbrush. Makikita nyo, hindi perfect ang aking teeth.
Di ko naman pinagmamalaki na perfect yung teeth ko. In fact, kailangan ko nga ng dental implant very soon. Hopefully makapag-ipon tayo for that kasi napakamahal ng dental implant dito, as in. Kino-consider ko rin na magpa-dental implant sa Pinas. Kaso, ang ano kasi ng dental implant is that kailangan mo ng follow-up check-up or dapat malapit ka sa doktor mo kung sino man yung nag-implant sa'yo just in case of emergency, whatever. So, if ever magpapa-dental implant ako sa Pinas, I would have to stay there siguro mga 1 or 2 months during the healing process. And hindi ko naman kaya na maging away from work dito sa Amerika for that very long time. Not unless gagawin ko siya after ng pag-resign ko dito, tapos uwi, tapos balik ng Houston para mag-start na ng trabaho. So, kahit mahal, I don't know. I will still consider, kung sobrang mahal, siguro, sa Pinas na ako magpapa-dental implant, and then I will consider the pros and cons. Pero right now, kasi ang treatment na ginagawa sa akin is mga dental filling lang, treatment of possible na magkakavity, ganyan, at saka dental cleaning, yun lang. So, gagawin ko for today pala is naka-receive din ako ng mail galing BMB. Guys, you have to renew your license registration ng car ninyo every year, or pwede rin ata every 5 years, pero ako every year ko kasi nire-renew para tipid. Kasi wala rin naman akong balak na magstay dito. Though hassle siya na mag-renew ka every year. Kaso wala rin naman akong balak na magstay sa Ohio for more than 5 years. So kaya every year ang renewal ko dito. In fact, magre-renew ako ngayong April. Hindi ko rin na siya magagamit na kung aalis ako ng August. Pero, you know, kailangan nating mag-renew. Pero inquire ako kung pwedeng mag-renew lang ng semi-annually. Ng half the price. Kasi ang binabayaran ko dito is $61. Kasama na yung tax. Pero mas mahal ata siya kapag mangingi ka ng bagong plate. Hindi ako nangingi ng bagong plate. Old plate pa rin yung ginagamit ko. Tapos dinidikit ko na lang yung new expiration, which is this time will be 2026. So wag kakalimutan na idikit yung sticker, ha, kasi minsan na ako na pull over dyan ng police. Expired daw yung license registration ko, pero nung chinek nila sa system naman is that hindi naman expired. So pinatuloy naman ako, hindi na ako tinikitan or pinagalitan or what. O siya, sige na mga beshi, magdadrive muna ako. Kung meron pang time, tutuloy ako sa BMB. Okay? Mga syalak. Masyadong mga, at least 10 minutes before your appointment time, kayo pumasok sa mga doctor's appointment. Huwag sobrang aga kasi sometimes, yung ibang mga office, whether doctor's office, dental office, pag sobrang aga ninyo, like 30 minutes before your appointment time, you feel na parang hindi kayo welcome. But they will still accommodate you. Sometimes they will still be nice to you, offer you water if needed, niyo talaga. 'Di ba? Pero, just be respectful. At least, you're not late, but you're also not exaggerated na too early, 'di ba? Ayan. Kay Will na nagsabi na, anong sabi ni Will? How do you treat your fellow white nurses? I treat them well with respect. Kaso hindi naman sa hindi nila ako nire-respeto. They still respect me. We still work professionally. But ang take ko lang is that kapag person of color ka, like for example, like me, hindi ako white, kahit hindi ka pa Asian, pag person of color ka, as in, mabigat yung magiging trabaho mo, or sa'yo yung mga trabahong hindi nila gusto. Hindi naman sa hindi gusto in a sense na parang madumi. Actually, okay lang sa kanila magtrabaho ng madumi, take care ng mga NA job, mga ganyan. Okay lang yun sa kanila. Ang ayaw nila is kapag napapagod sila. Ayaw nilang napapagod sila, na binibigyan sila ng so much hard work. Yung parang kailangan nila ng so much energy.
'Diba? O kaya mai-stress sila, ayaw nila ng ganun. Karamihan sa kanila, hindi ko naman nilalahat, pero majority of them, siguro mga 80% ay ganun. Tapos pa baby. We still respect each other, Willie. Ano pa rin, okay pa rin yung working relationship namin. Kaso yun lang yung napapansin ko naman. Hindi naman ako nagra-run sa social media, pero sinasabi ko lang kung anong napapansin ko. Sa mga nagtatanong pala kung, uy, wow, nakakaano naman si Kan na parang okay na siya mag-drive, ganyan-ganyan. Alam nyo guys, bago ako pumunta dito, hindi talaga ako marunong mag-drive. Wala akong kaalam-alam, pero in times, matututunan at matututunan nyo talaga. On your few 3 to 6 months talagang magkakaroon kayo ng mga pagkakamali, but hindi nyo naman matututunan yung isang bagay kung hindi naman sa sinasabi kong magkamali kayo, pero hindi nyo matututunan or malalaman na kaya nyo pala yung isang bagay kung hindi nyo pag-aaralan at susubukan. So maging matatag tayo, maging experimental tayo, maging strong tayo para sa buhay natin, di ba? Back. Kamalate ako sa appointment natin. Diba? So, minsan lang tayo mabuhay at i-experience natin ang dapat nating ma-experience dito sa once in a lifetime experience. Minsan lang tayo mabuhay. Diba? O siya, sige na, magpapalinis muna ako ng ipin. Diba? Kumain ka para mabuhay ka, pero magpa-dental ka para mabuhay naman ng iba. Char! Shalak! Cleaning ko. And nag-aantay ako dito. Tinatanong ko kung meron pa silang slot for filling. Kasi next week pa or sa 20 pa yung appointment ko. Matagal. Willing naman ako mag-antay kasi off ako ngayon just in case. Sana ba yun? Guys, time check. Medyo magapa yung dito ko. Dami. Ang tagal ng procedure, guys. Siguro umabot ng 11:15. 2 o'clock na, guys, ako nakalabas. O diba, Shalak? Bisara! Bersyalas 3 oras ako sa dental. Buisit talaga dahil may mga ginawang feeling ko. May ginawang mga feeling dito. Tapos, nagpalinis din ako. Supposedly, walang pasta or filling teeth na magaganap ngayon. Pinilit ko lang talaga. Hindi naman sa pinilit, pero tinanong ko kung available yung dentist. Tapos, ang sabi naman is available kung makakapag-antay ako. So, yun nga. Nag-antay ako, guys, for siguro mga 10 minutes, 15 minutes. Tapos kinonfirm nila na meron nga daw na slots. Biglang lumamig kanina, hindi naman sumalamig. Ay, kanina. Mabago-bago talaga ang weather dito sa Ohio. Grabe, as in. Nakakaloka. Bilisan ko na to. So, umabot ng halos 3 oras yung pananatili ko dito. Tingnan nyo. May mga dun, sundalo. Uy, ang lamig. Grabe. Kanina, sunny ng weather. Saan ba yung sasakyan ko? Wala namang tong Biglang dumami yung sasakyan. Siguro dumami na yung tao dito sa The Green. Kanina wala namang sasakyan. Magaling paraan. Saan na ba yung sasakyan ko? Sara. Pinilingan niya. Ang tagal. Grabe. Pulido talaga sila gumawa. As in. Tapos after noon, in x-ray, as in, napakapulido. Hindi kagaya nung pasta sa Pilipinas na parang lang, bara-bara. Ang bilis. Ang bilis lang. Ito, ilang dalawa or isa yung finilingan sa akin. Pero ang tagal. As in, sobra ang tagal niya. Meron din kasi akong isa dito na parang large cavities. Pero pwede pang isalba na tooth. So, nag-filling ako.
Yun ata yung pinakamahal. Tapos yon, as in napakapulido gumawa. Well, mas mura sa Pilipinas, napakamahal ng binayaran ko, hindi ko nasasabihin kung magkano. Mahal talaga magpa-dental dito sa Amerika. Pero at least, alam mong pulido. At saka, ba't mo aantayin na makauwi ka ng Pilipinas bago mo papastahan or papilingan yung ngipin mo? Kung kailangan mo na talaga ngayon. Kasi ang mangyayari kasi dyan, kung kailangan na talagang lagyan ng filling yung ngipin mo, dapat palagyan mo na. Kasi, for example, napasukan niya ng pagkain or ng bacteria. Tapos, hindi naman assurance na regularly nagtututbrush tayo or naalis lahat ng mga bacteria sa loob ng ngipin natin. So, ang tendency, mabubulok siya at matutulad sa iba mong ngipin na kailangan ng bunutin, 'di ba? So, kung kailangan ng filling, sabi ng wag nang antay na makauwi ng Pilipinas. Pa-fillingan na dahil. I-OT na lang ng 1 or 2 days. Mabilis naman eh. 'Di ba? As an RN for sure, 1 o 2 OT mo lang yung pambayad mo sa isang dental appointment. Wag na wag magtitipid pagdating sa investment sa sarili. 'Di ba? Shalak! O siya, sige, pupunta muna ako sa BNB para, mabilis yung ating productive naman yung ating araw ngayon. Punta ako ng BMB, guys. And then after that, magpa-car wash ako. Puntahan ko na ngayon kasi hindi rin naman ako makakapag-gym ngayon kasi medyo mabigat yung pakiramdam ko. So, maybe after after 3 days na tsaka ako magkakapag-gym. Siguro on Sunday. O siya, sige na, magdadrive muna ako. Let me locate kung ano yung pinakamalapit na Bureau of Motor Basta BMB yun na yun. I-renew ko tong car registration. Ayan. Ohio BMB. Yan, guys. Yung dito, yung yung mga opisina dito, parang bahay lang kung titingnan ninyo. So, nasabi ko nga kanina, yung yung pagre-renew ng license ninyo ay pwedeng yearly, pwedeng 5 years, pwedeng 2 years din. Pero ako, since wala namang assurance, nire-renew ko siya every year. Pasok muna ako, patayin ko muna yung camera, baka hindi pwedeng mag-camera. Ayan, guys, hindi inabot ng 5 minutes, mga 3 minutes lang, mabilis lang yung naging time or gaano katagal ko pre-process yung license registration. Yearly ako nagre-renew. Ni-renew ko na naman for another year. Tinanong ko kung merong half, wala. Pwede 2 years, pwede rin pala 5 years. So, 1, 2, and 5 years. So, since hindi naman ako magtatagal dito sa Ohio na, inshallah, ngayong March, March na pala ngayon. Ngayong August or July, nasa Houston na tayo. Oh my God, pray for that, guys. New place, new home, shalak. Siya, sige na, magdadrive muna ako pabalik ng bahay. Hanap muna ako ng gasolinahan, kung may gasolinahan dito. 70 or 60 miles na lang yung natitira sa na gas ko. May tatakbo nito. Pero kaya pa naman hanggang bahay or balikan, papuntang work. Pero gusto ko na magpagas. Ayan, ang ganda ng panahon, guys. Tingnan ko lang kung nandito eh. Nasa akin yung susi ko. Ganda ng panahon, guys. Magpapa car wash lang ako. Maano pa naman, malinis pa naman siya, I think. Pero gusto ko lang ipa-car wash ngayon kasi 3 days akong straight, so hindi ako makakapagpa-car wash for the next 3 days. Sunday na ulit, so car wash natin. Uy! Lakas ng hangin ngayon. Shalak, diba? Ayan, sa mga nagtatanong pala kung kumikita na ako, kung magkano ng kinikita ko. Ayan. Hindi naman ako doon nakafocus, guys, kung magkano yung kinikita ko. I mean, masaya lang akong ginagawa yung
yung pagbablog, pag-share sa inyo ng aking buhay, ito yung parang nagiging vent out ko sa kalungkutan. Char. Wala rin naman kasi akong aso or pusa. So, ang nagiging vent out ko lang talaga is itong pagbablog na to para i-share sa inyo yung mga nangyayari sa akin, kung ano yung mga things na kapupulutan nyo ng aral. Diba? Medyo umayos na yung pakiramdam ko ngayon. Diba? Mas naging though medyo may muscle ache pa rin ako sa mga joint ganyan. Meron pa rin. Pero medyo okay na. So, ready na tayong sumabak sa trabaho na naman bukas. And then, next week, meron pa akong dental appointment. Ayan, puro na lang dental appointment dahil nahumaling na ang gwapo kasi ng doktor, guys. Kung nakita nyo lang, naku, bet as in Arabo. Anyway, yon. Last year nga, from July up until November, ang kinita ko ay 500 lamang. Nasabi ko naman yan sa previous vlog ko. Tapos, tinax pa ako ng IRS ng $36. So, imagine nyo na lang dahil, average of $100 or $125 per month lang. Tapos, minsan naman, merong time ata, nung bago ko pa lang ako, yung parang, as in, yung parang bago pa lang ako na monetize, as in, napakasipag kong mag-upload. So, I think perong time na kumita ako ng 220 or 212. Again, hindi naman pera yung focus ko kasi marami na ako nun, guys. Char! Joke lang yun. O sige na, baka mapagsarahan pa ako ng car wash, dara na. Natutuwa talaga sa ganito. Sarahan! Ayan. Guys, dapat pag nagpapacar wash kayo, dapat naka-neutral yung inyong hindi siya naka-drive, reverse, or park. Dapat neutral. Ayan. Palinis na naman, guys. Bisirahan! Kakaloka. Nakakatuwa. Natutuwa talaga ako dito. Pinaka-pinatutuan ko itong pagpapacar wash. Pak syalak. Ayan. Pumasok lang ako kanina ng dire-diretso. Hindi ko na na-videohan. Kasi nga unlimited promotion. I-scan lang itong nandito itong nasa taas na to. Ang makikita nyo yan. Ayan. Na-scan lang yan and then Gora na pasok sa mga. Ayan guys, dito ko natatapusin itong vlog na to. Sana ay may natutunan kayo. Maski onte sa aking vlog for today. Ayun, yun nga nasabi ko nga sa inyo, hindi talaga ako nakapokus sa pera. Kasi konti lang naman yung subscriber ko. Tapos konti din naman yung nanonood sa akin. So, ginagawa ko lang imbakan ng mga memories and adventure for travel, mga ganyan. Itong vlogging channel ko na to. So, kaya nga, pag nag-i-edit ako ng video, carry bells lang, malagyan lang ng music, tapos ang usapan, upload, o diba? Kung minsan yung iba nabobore kasi sobrang haba daw, ay dead makels na sa mga yon. Char. Ayun. Yun nga, nagpapacar wash pala ako guys, kapag long off, on the first day of my off, and on the last day. Pero kapag short lang yung off, usually nagpapacar wash ako, car wash ako on the last day before mag-duty, diba? Lalo na kapag mahaba yung dutyhin ko, like 3 days straight, mga ganyan. O siya, sige, hanggang dito na lang mga beshi. Thank you so much for watching. Magpapahinga na ako. It's already 7 o'clock. Magpapahinga na ako. Mamayang 2 o'clock or 1:30 pa ako matutulog. Pero since recovery pa yung katawan ko, lang kung kaya. O siya, sige na, bye-bye. See you on my next vlog. Shalak. Magbabasa pa ako ng mga email ko. Pak. Email.